Exactly 5 oras na lamang po at 1 minuto, tapos na ang 2023. At papasok na po tayo sa 2024. This week po ay nag-iisip ako kung ano ang aking mensahe na ibibigay po sa bawat isa sa atin ngayong pong umagang ito. Ngayong patapos na po ang 2023 at papasok na ang bagong taon. Ano po ba ang nararapat na mensahe sa pagpasok ng isang bagong taon? Sapat na po ba yung bubulahin ko kayo? Sabihin ko sa inyong itong darating na bagong taon ay magiging masagana at puno ng pag-asa. Gusto niyo bang bulahin ko kayong ganun ang sabihin ko sa inyo? Na ngayong taong ito ay mabuti ang mangyayari sa buhay ninyo. Yung mga nagpe-pray ng trabaho, magkakatrabaho kayo, yung pangarap yung trabaho, yung nagpe-pray na magkapag-asawa na, ngayong taong ito mag-aasawa na kayo, o yung ano-ano mang pangarap ay bibigay sa inyo ng Diyos. Gusto niyo bang bulahin ko kayong ganon? At paasahin ko kayo sa mga bagay na walang nakakaalam, walang nakakatiyak. Alam ho ninyo, yung pong pagbati ng Happy New Year, Blessed New Year, and so on and so forth, are just, I think they're just traditions. They are just being civil. Nagiging civil lang tayo, pero sa totoo po, walang nakakaalam. We can wish a new year, we can wish a blessed new year, but no one knows. Kaya po ngayong umagang ito, I want to be a realist, makatotohanan. I just want to give you a message na according to the Word of God, na hindi ko po kayo bubulahin, kundi hayaan ko ang salita ng Diyos ang mangusap sa inyo. Sa buhay po kasi, ay malaking advantage po o may kailamangan ang pagiging realist, pagiging makatotohanan. Bagamat sa panahon natin marahil ang pagiging realist o pagiging makatotohanan, ang tingin po nila ay morbid pessimist. Ibig sabihin, negative pag nagiging realist ka. Pero sa totoo po, it will be an advantage for all of us, kalamangan po sa atin, if we become realistic about life. Maging makatotohanan tayo sa buhay. At hindi po tayo nag-iisip na lamang na we are not looking at reality, we are just making our mind to be positive. It is always an advantage for all of us to be makatotohanan, to be realist. Now, ang pagiging realist po as a Christian is not na hindi ka namumuhay sa pananampalataya. Ang totoo po, kung ikaw ay namumuhay sa pananampalataya, you have to be a realist. Pag ikaw ay namumuhay sa pananampalataya, at yan po ang gusto ng Diyos sa atin, tayo ay mamuhay ng pananampalataya dahil sa harapan po ng Diyos, ang mga namumuhay lamang sa pananampalataya, sila lamang ang kinalulugdan ng Diyos. Now, pag sinabing tayo mamuhay ng pananampalataya, hindi po ibig sabihin, hindi na natin kikilalanin ang mga nangyayaring katotohanan sa paligid natin. Living by faith is also living in real life. Hindi natin tinatakpan ang ating mga mata sa mga negative na nangyayari sa atin. Hindi natin tinatakpan ang ating mga mata sa mga masamang nangyayari sa atin. Pero living by faith is living by the promises of God. And who is the father of faith? Abraham. Alam mo ba ninyong si Abraham, though he was living by faith, he was a realist. Ibig sabihin, hindi niya ikinakaila ang katotohanan sa kanyang buhay. Nung binabasa ko po ang kwento ni Abraham, pansinin niyo, makatotohanan din siya. Bagamat siya'y nabubuhay sa mga pangako ng Diyos. Sa Romans chapter 4, verse 19, ito po mababasa natin tungkol kay Abraham. Sabi po ng Bible, he did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Now, pansinin niyo, faith and facts are combined in a person of faith. Yung pong pananampalataya at yung pong mga katotohanan ay magkasama sa isang taong namumuhay sa pananampalataya. Si Abraham po, pansinin niyo,
Ano ang ginagawa niya? Well, sabi ng Bible, bagamat siya ay nabubuhay sa pananampalataya, he was a realist. He considered his body as good as dead and Sarah's womb. Bagamat siya'y namumuhay sa pangako ng Diyos, pansino si Abraham? Hindi niya ikinaila na siya, matanda na siya. Pinangakuan kasi si Abraham ng Diyos na sila'y magkakaanak. Pinangakuan si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Pero siya ay 100 years old na. At si Sarah, baog na. Pero, he did not deny the facts in his life. The real things in his life. Kinonsider pa rin niya yung kanyang kalagayan na wala siyang pag-asang magkaanak. Kasi siya matanda na, si Abraham ay baog pa. Pero pansinin niyo, he lived by faith. Though, sabi diyan, yung body niya ay hindi manganganak, pero sabi diyan, hindi siya nag-weaken sa faith. So, ang faith po, facts and faith should be in a person of faith. Ito pong pagpasok ng bagong taon nito, let us face the facts. Huwag nating i-deny yung mga mangyayari sa ating negative, yung mga mangyayari sa ating mga hindi natin gusto. Okay? Huwag nating i-deny yan because denying them actually is not living by faith. Now, along with those facts, let us live by the promise of God. Yan po ang gusto kong bigyan ko ng pansin ngayong umaga ito. Ayoko kayong bulahin. Ayokong bulahin kayo na this year will be a prosperous year. This year will be a good year for all of us. I don't know. Hindi ko po alam yan. Only God knows. Kaya allow me to give you a real message. Allow me to give you a realist message. Now, dito po sa binasa natin, si Moses po, makita ninyo, he acknowledges two facts. Okay? And then, nag-present po siya sa Diyos ng kanyang mga request based on those facts. Dito po sa Psalm 90, okay? Makikita nyo, dalawang katotohanan ang in-acknowledge, kinilala ni Abraham, ni Moses. And then, pagkatapos po niyang kilalanin, yung dalawang katotohanan ito, ay nag-request siya sa Diyos, nag-pray siya, base doon sa katotohanan kinilala niya. Ganun po dapat tayo. Kilalanin natin yung katotohanan sa buhay natin, and then, mag-pray tayo batay sa katotohanan, doon natin gamitin ang ating faith. So, what are the facts that could help us live by faith this coming year? Ano po ba yung dalawang facts na dapat po nating malaman mula po dito sa Psalm 90? Number 1, fact 1. O reality 1. It is only God who lives forever. Yan po ang unang katotohanang dapat nating kilalanin para po makapamuhay tayo by faith. It is only God who lives forever. At pag po in-acknowledge natin yan na ang Diyos lamang ang nabubuhay magpakailanman, this will give us a right perspective in life. Na tayo panandalian lamang dito sa lupa. At kung kikilalanin po natin yan, magiging matalino tayo. Na ang Diyos lamang po ang nabubuhay magpakailanman at tayo po ay nabubuhay lamang sa buhay nito na pansamantala lamang. Kung kikilalanin po natin yan at lagi nating iniisip ang kapatid, magiging tama po ang pananaw nyo sa buhay. Now, pansinin po ninyo, ito ang unang reality fact na kinilala ni Moses. Sabi po sa verse, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Sabi niya sa verse 1, O Diyos, bago pa, pinapakita po ni Moses dito na bago pa tayo nabuhay sa henerasyong ito, nandyan na po ang Diyos. At siya po ay naging tanggulan na siya ng mga nakaraang henerasyon. Bago pa tayo ipinanganak sa henerasyong ito, Diyos na po ang Diyos. At siya na po ang naging
tanggulan, siya na po ang naging sukluban, siya na po ang naging tirahan ng mga nakaraang henerasyon. Yan ang sabi niya sa verse 1. Sa verse 2 naman, in fact, tuloy ko pa po yung thought na yon. Mawawala tayo sa buhay na ito. Ang Diyos pa rin po ay mananatili at siya pa rin ang magiging takbuhan ng mga darating pang henerasyon. Yun sabi sa verse 1. Sa verse 2 naman, sinasabi po ni Moses na bago pa raw po nilikha ng Diyos ang mundo na tinatahanan natin ngayon pansamantala, mula pa ng pasimula, nandyan na siya bilang Diyos. At siya po'y magpapatuloy bilang Diyos magpasawalang hanggan. That is the first fact that we have to acknowledge. Na ang Diyos po, siya lamang ang nabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, from eternity past at sa eternity future, siya po ang mananatiling Diyos. Tayo po, pansamantala lang. Now, paano pong makaka-encourage sa atin pag hinarap natin yung katotohanan ng ito? Na ang Diyos lamang po ang mabubuhay magpakailanman. Siya ay nagiging tanggulan ng mga taong nabubuhay na nakakakilala sa Kanya. Paano magiging advantage ito po sa atin? Paano ito makakatulong sa ating pamumuhay sa ngayon? Well, una po, gusto kong i-point sa inyo, sa verse pong ito, kinilala po ang Diyos hindi as Elohim. Ibig sabihin, hindi siya kinilala ng Elohim, the Mighty One, o hindi po siya kinilala as Jehovah, the Helper, kundi kinilala siya as Adonai. Lord, sabi niya, that is Adonai. Okay, na ibig sabihin, He is the sovereign Lord. Yun ang pagkilala ni Moses sa Kanya, na ibig pong sabihin, ang Diyos pong ito na nabubuhay magpakailanman, nabuhay na po noon-noon pa at mabubuhay magpakailanman, as the sovereign Lord, siya po ang namamahala. At siya po ang mangangalaga sa Kanyang mga nilikha. Okay. I think that is a comfort, that is an advantage for all of us to know na itong Lord na ito na tinatawag natin, na ating dinadalanginan, siya po ang sovereign Lord na mamahala at nangangalaga sa lahat ng Kanyang nilikha. At bilang sovereign Lord po, siya ang dwelling place. Siya po ang tirahan ng lahat ng makakakilala sa Kanya. Siya ang dwelling place. Ang ibig sabihin ng dwelling place, siya po ay refuge. Siya po ang matatakbuhan. Siya ang magiging pahingahan. Now, hindi po sinasabi dito na God indwells us, but we will dwell with God. Dahil siya ang dwelling place, kung tayo po ay lalapit sa Kanya, makakasukob po tayo sa Kanya. Makakapagpahinga po tayo sa Kanya. Because He is the dwelling place from all generation to generation. He is a dwelling place for those who come to Him. I think that is an encouragement. Na itong Diyos natin po, ang pakilala sa Kanya, He is the sovereign Lord. Siya ang namamahala, siya ang mangangalaga, and He is a dwelling place. Siya raw po ang magiging takbuhan, siya po ang magiging kapahingahan nung pong mga taong lumalapit sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, this should give us an encouragement. Sa gitna po kasi ng kaguluhan sa mundo, sa gitna po ng kasamaan, kasalanan sa mundo, meron po tayong matatakbuhan. He is the sovereign God. Na noon-noon pa, tinatakbuhan na po siya ng mga taong nagkaroon ng crisis sa buhay. At siya rin po ang tatakbuhan ng mga taong in the future generation kasi nananatili siya magpakailanman. That is a comfort for all of us. Now, pansinin niyo, hindi po ba ito ang nangyayari at ito ang naranasan ng mga tao noong unang panahon? Sino po ang tinatakbuhan ng tao pag siya ay nasa crisis? Okay? Of course, meron pong tumatakbo kay Virgin Mary, may tumatakbo kung saan-saan. Pero sino talaga ang nagkaroon ng kapahingaan? Sino talaga ang nagkaroon ng stability in times of crisis? Hindi ba yung tumakbo sila sa Diyos? Na totoo. And for the past years, siguro, for some of you, this past year, in your crisis, nung tumakbo kayo sa Diyos, you had stability. Okay? Yan ang patotoo ng mga taong nakakilala sa Diyos. He is a dwelling place.
No? Hindi ibig sabihin, God indwells with us. Rather, we go to God so that He will become a dwelling place for us. Lahat po tayo nagkaroon ng crisis. Pero paano po tayo nakaangat sa crisis na yun? Hindi ho ba nung tayo tumakbo sa Diyos? He's a dwelling place. Yun po ang unang makita nating comfort na totoo. There will be crisis in our life, but God is a dwelling place. He has been a God from generations past, and He will be the God in generations future. He remains forever. Okay? That is the fact one. Now, isa pa pong comfort dito ay ito. Ang mundo po natin ay wala sa kamay ng tao. Nasa kamay ng Diyos. Ano man po ang mangyari sa mundo natin, lalong-lalo na po sa panahon natin, if you are only looking at the facts, ang mundo po natin, marami pong pwede kang kabahan sa mangyayari. Okay? Gera sa Middle East. Dito sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, nandyan po ang China against the Philippine government. Ngayon, ang China ay winawarningan niya ang Pilipinas. Sabi niya, kayo ang nagpuprovoke sa amin. Hindi kami ang nagpo-provoke sa inyo. Ngayon, ang Pilipinas naman, sabi niya, kayo ang nagpo-provoke sa amin, kayong mga Chinese. Pero sabi ng Chinese, kayo ang nagpo-provoke. What is this? Pag pumunta ka sa Middle East, nandyan po ang gera ng Israel against Hamas ngayon. The nations want to go against Israel. Nandyan po ang Russia, nandyan ang Turkey, nag-uusap na po yan. Nandyan po ang Iran na merong proxy. Ang Hezbollah is just a proxy. Ang Hamas, proxy lang yan. And then the Palestinian Authority, mga proxy lang ng Iranian na ayaw nila ang Israel. And the US, yung pong warships ng US nandyan sa Mediterranean Sea para hindi mag-escalate into something big. Ito pong nangyayari dyan. If you only know what are the facts now, you will get scared. But thank God, God is God. At siya po ang nanatili magpakailanman, and because He is God, He lives forever from generation past and generation future. He is God. We can have comfort in this. Na ang mundo po natin ay nasa kamay ng Diyos, wala sa kamay ng mga politicians. Wala sa kamay ng mga makapangyarihang presidente o whatever, sino mang tao dyan, ang mundo po natin ay nasa kamay ng Diyos. That is a comfort for all of us. Another comfort na nakikita po dito, alam nyo, ano pang assurance dito? Ito po ay para sa mga future generations. Okay? Para po sa mga future generations. Kung kikilalanin po ng ating mga future generation, ang Diyos na ating kinikilala ngayon, sila po ay magkakaroon din ng assurance. I'm talking about my generation. I'm talking about Lucas. I'm talking about Leah. I'm talking about Timmy. Okay? I'm also thinking about my future generation. I don't know, hindi ko po alam kung ano magiging buhay ng mga future generation, ng mga apo nyo, yung mga anak ninyo. Hindi natin alam yan. Pero kung mapapakilala po natin sa kanila ang Diyos na ating nakilala sa panahon natin ngayon, they will have stability too. That is a comfort. Hindi ho ba? That we know that the God whom we serve, that the God whom we worship, the God whom we know now is the God forever and ever, and He is a dwelling place. At dahil po dyan, ang ating future generation, ang ating mga apo, yung ating apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa alikabok, okay? Sila po, kung makikilala nila ang Diyos na ating sinasamba ngayon, tayo po, we can be assured that they will be cared for. Kaya po yan ang utos ng Diyos sa mga magulang. Na ipakilala po natin sa ating mga anak, sa ating mga ina po, ang Diyos na kinikilala natin ngayon. Sa mga magulang po dito, huwag lamang po ninyong ipamana sa inyong mga anak ang mga kayamanan. Huwag lamang po ninyo silang pamanahin ng edukasyon. Okay? Ipamana rin po ninyo sa kanila ang inyong pagkakilala at pananampalataya sa Diyos. Nang sa ganon, makakatiyak kayo na ang kanilang magiging buhay din, sa kanilang magiging buhay din, anuman, mabuti man, masama, sa paningin ng sanlibutan, they will become stable. That is a comfort. Kaya inuutusan tayo ng Diyos na ganon. Tayong mga magulang. Meron po kasi mga magulang, okay na yung pinag-aaral nila yung mga anak nila.
Okay na yung binibigay yung mga allowances, binibigay ng mga gadget at kung ano-ano pa. Pero hindi nila ibinibigay ang kanilang faith sa kanilang mga anak. Paano makakasurvive ang ating mga anak if they do not know the God whom we serve? The God who is our dwelling place in this life. Kaya tayo po, ipamana rin natin sa ating mga anak ang ating pananampalataya. Huwag lamang yung edukasyon. Huwag lamang po yung kayamanan. Ipamana rin natin ang ating pagkakilala, pananampalataya sa ating Diyos. Kaya inuutosan tayo ng Panginoong Diyos, ng salita ng Diyos. Ito po sabi sa Ephesians 6. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. And then, sabi niya sa awit, sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang Kanyang ginawa at susundin nila ang Kanyang mga utos. Sabi ng Bible, palakihin daw po natin ang ating mga anak ayon sa disiplina at aral ng Panginoon nang sa ganoon, magtitiwala daw po sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang Kanyang mga ginawa sa ating buhay. Kayo po ba mga parents, sinishare po ba ninyo ang inyong journey of faith sa inyong mga anak? Sinishare po ba ninyo ang inyong faith journey kung paano kayo tinulungan ng Diyos sa mga crisis nyo sa buhay? At yung mga magiging future parents, yung mga nagpe-pray na sana makapag-asawa na ako sa darating na taon. Kayong nagpe-pray for a family, live by faith now kasi pag nagkaroon kayo ng anak, meron kayong maikukwento sa inyong mga anak that you have lived by faith. Na you have known this God who is a dwelling place for those who come to Him. Kaya mamuhay kayo by faith now kasi meron kayong i-raise na future generation na dapat makilala rin nila ang Diyos na ito na ating kinikilala sa ngayon. At nang sa ganon, sila rin makakatiyak tayo. They will be stable in an unstable world. So yun po ang unang makita nating we have to face the fact. That's number one. It is only God who lives forever and He is the dwelling place. Pangalawang fact. Fact two or reality two, man is destined to die. Yan ang ayaw nating isipin. Gusto nating bula-bulahin siya rin. Now I will live until 1,000 years. Ayaw nating iniisipin. Pero the reality is, man is destined to die. Ito po yung pangalawang reality kinilala ni Moses. Why? Because death has been appointed by God. Itinakda po ng Diyos na ang tao ay mamamatay. Dito po sa ating binasa, matapos pong ipahayag ni Moses na ang Diyos lamang ang mabubuhay magpakailanman, ito po ang sabi niya. Iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng tao sa alabok. Kailan natin nabasa yan? Sa Genesis, nung magkasala po ang tao laban sa Diyos, sa alabok ka nanggaling, sa alabok ka babalik. Na ang Diyos, talagang itinakda niya na ang tao ay mamamatay dahil sa kanyang pagkakasala. Now, pansinin po ninyo, ang description ni Moses dito tungkol sa kamatayan ng tao. Una, ito po ay hindi mapipigilan ng tao. Sabi po dun sa talata, iyong dinadala sila na parang baha. Ang kamatayan raw po, pag dumating sa tao, parang bahayan. Hindi mo mapipigilan ang baha. Tayong mga taga-Kalumpit, sanay sa baha. Ano mang gawin natin pag dumating na ang baha, wala tayong magagawa. Ganyan po ang kamatayan. Dinescribe ni Moses na ang Diyos raw po, dinadala niya ang tao na parang baha. Wala kang mai-offer na resistance pag dumating na ang baha. Wala tayong magagawa pag dumating na ang kamatayan, ibig sabihin. Ano mang gawin ng tao para humaba yung kanyang buhay, mamamatay pa rin siya. Pangalawang description, ang buhay raw po ng tao ay parang panaginip lamang. Panaginip lamang. Yun ang sabi niya sa verse 5, winawakasan niyo ang aming buhay na parang isang panaginip na biglang nawawala. Have you imagined that life is just
like a dream? Sino po dito ang nakaisip na gaano kaiksi ang buhay? Alam mo ninyo kung gaano kaiksi ang buhay, sabi po ng Bible, parang panaginip lang. Hindi ba pag natutulog ka, tapos nanaginip ka, tapos magigising ka, makita, ay panaginip lang pala, mga ilang segundo siguro yon. Ganyan daw po ang buhay, parang panaginip lang. Pagkagising mo, wala na yung panaginip. Okay? Napapanaginipan mo kung ano-ano ang napapanaginipan mo, and then you wake up, tapos na yung panaginip, and then you live again. In light of eternity, ang buhay po natin dito sa lupa na maiksi is just like a dream. Alam ho ninyo, ganyan po. Gaano po ba kaiksi ang buhay compared to eternity? Look at this slide. Yung pong blue line is eternity. Now, gaano kalaki, kahaba yung ating life? Halimbawa, you will live 70, 80 years old. Nasaan siya? Nasaan siya? Eternity yan. Ibig sabihin, siyempre, hanggang doon yan. No? Alam mo niyo kung nasaan? Nakita ko Nakita niyo yun. Nakita niyo? Nakita niyo yun? Ha? Pindutin mo nga slide. Pakita mo kung nasaan yung buhay natin. Ayun. Kung di ko ituturo, hindi niyo makikita. It's so insignificant na ang buhay po natin dito sa lupa, napakaiksi niya, in light of eternity, it's so insignificant. Kung di mo ituturo, hindi mo makikita. That is life on earth. Sandali lang yan. Okay? At parang panaginip nga lang. Pag nagising na, wala na kaya in light of eternity, ano ba, nasa eternity ka na, tapos nabuhay ka doon between 1960 hanggang 2020 o 2030, tinitingnan mo, yung agwat na yon, yung pagitan na yon, in light of eternity, para ka lang na naginip. Para ka lang na naginip. Okay? That is life. Ayon sa sinabi ni Moses. So yun po yung pangalawa. Yung pong pangatlo na fact about life, ang buhay po natin sa mundo, tulad lamang ng damo, sabi ni Moses. Sa umaga, sariwa, tuyo na sa gabi. Ganyan daw po ang buhay ng tao. Tulad lang ng damo. Sa umaga po, sariwa, pero pag sumikat na po yung araw, bandang hapon na natutuloy na yung damo. Okay? Sabi po sa Bible, o para ding damong tumutubo o lumalago sa umaga, ngunit kinahapunay natutuyo na at nalalanta. Meron pa akong pasusunod na slide. I hope kikita na siya. Slide, please. Ayan. Ayan. Yan po ang picture ni Baby Tim at saka ni Lolo Jim. Merong parable yan. Kaya pinakita dyan. Si Tim po, yung pong bagong apo ko, 6 months old. Si Pastor Jim, 65 years old. Sabi ng Bible, tulad daw po ng damo, sariwa sa umaga, paghapon, tuyo na. Si Tim po, siya ang damong sariwa sa umaga. Si Pastor Jim po, siya yung damong patuyo na. Pero alam ho ba niyo, nakita ko dito, ganyan ang buhay ng tao. Sariwan-sariwa, okay? Pero pagdating ng panahon, tuyo ka rin. Short life. No? Kanya dito makita natin, life is too short. Okay? Lahat po ng kagandahan ng tao sa maikling panahon, kukupas yan. Kukupas. And this is reality. No? Reality po yan. Mamaya, bibigyan ko kayo ng application dyan because we have to face these facts. Okay? Alam mo ba ninyo yung mga matatandang maporma, tulad po ng inyong pastor, matandang mapoporma. Pag nakakita po kayo ng matandang mapoporma, parang kotse yan na old model na refurbish. Alam niyo yan, di ba, bro? Pag yung, halimbawa, yung modelo ng kotse, yung mga Lancer 1990 model, anong ginagawa nila? Okay? Para magmukhang mapansin sa kalye. Kasi hindi mo napapansin yung, halimbawa, Lancer yung kotse mo, 1990 ang model o 1980 pa. Okay? Ang ginagawa po ng mga may-ari, pipinturahan yan ng napakagandang makintab na pintura, minsan kulay gold, minsan kulay red, minsan kulay green.
Tapos lalagyan pa ng tambutsyong yung maingay. Para pag dumaan yan sa kalye, parang pansin-pansin mo. Pero model yun, 1990, 1980. Pero mapapansin mo. Yun, dahil nakapag-drive na ako ng mga second-hand car, yun, marami na pong tama. Yung mga spare part nun. Pero pinagaganda lang nang sa ganon, maging tingin modelo. Ganyan po ang mga matatanda na maporma. Sa tingin ninyo, mapoporma sila, pero marami na pong spare parts yan na medyo may tama na yan, no? Ganyan napansin ko yan Kasi tatanda ka rin. Sa una, okay ka, nasa modelo ka, pero pagdating ng panahon, kahit na anong suot mo, yung spare part mo, overdue na. Parang ganun. Okay? Kasi po, ganyan talaga ang buhay. Now, gaano man daw po kahaba ang buhay, matatapos din. Ano po ang usually sukatan nating pinakamahabang buhay? Anong sukatan? 1,000 years. Di ba? Yung mga apo ko, si Lucas at saka si Leah, dahil po nag-i-enjoy sila sa amin, sinasabi namin, ang agwat namin kayo, ganito kami ganito. Malapit na kaming kunin ni Lord. Okay? Sabi po ng mga apo sa amin, no, we want you to live 1,000 years. Ganun daw po. Yun ang wish nila sa aming mag-asawa. Itong dalawang apo namin, they want us to live 1,000 years. Pero sa mind ko, kahit na mamuhay kaming 1,000 years, mamamatay din kami. That is the fact of life. Kaya sabi ni Moses dito, sabi niya, for 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. Kahit na mamuhay ka na 1,000 years, it will pass. Para ka lang na naginip. Para ka lang, sabi niya, sa Diyos, ang 1,000 taon ay parang kahapon lang na lumipas. Ibig niyang sabihin talagang life is too short. No matter how long it will be lived, ito po ay maiksi lang. So, bakit po ganyan ang tao? Kasi ang kamatayan po, ito ang hatol ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan. Dahil ang tao ay makasalanan, dahil ang tao ay nagkakasala, yan po ang hatol ng Diyos, mamamatay siya. Sa Romans chapter 5, verse 12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito'y naranasan ng lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya tayo namamatay, kaya tayo nagkakasakit because of sin. And sin is a fact of life that we should not deny. There is sin in this world. We are sinners. Yan po ang isang katotohanan na dapat nating kinikilala. Sa salita po ni Moses, ito ang sabi niya sa verse 7, dahil sa inyong galit kami ay natutupok. Sa tindi ng iyong puot kami ay natatakot. Nakikita niyo ang aming mga kasalanan, kahit na ang mga kasalanang lihim naming ginagawa ay alam ninyo. Dahil alam ng Diyos na tayo makasalanan, kahit na tinatago natin ang ating kasalanan, alam ng Diyos, and because of that, we will die. Okay? Now, isa pang katotohanan po dito, humaba man ang buhay natin, pero sa maiksing buhay po natin, kung magiging honest lamang tayo, ano ang nararanasan natin? Sa maiksing buhay natin, kung magiging honest lamang po kayo, magiging honest tayo sa ating mga sarili, sa haba, maiksi man ang buhay natin, karamihan po sa mga taon ng buhay natin, mas marami ang hirap kaysa sarap. Napansin niyo yan? Mas marami ang hirap kaysa sarap. Yan ang sinabi ni Moses. Tingnan niyo, ang buhay namin ay hanggang 7 taon lang, o kung malakas pa ay aabot pa ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinamagandang taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Kaya kung magiging matapat lamang po tayo sa ating buhay, ang karanasan po natin sa buhay natin ay ito. Ang best times natin are just short. Yung best times natin, yung bakasyon lang. Pero kung walang bakasyon, our life is full of grief, sabi ni Moses. That is true. Magtataka ka ngayon sa mga ito lagi sinasabi sa inyo.
Yung mga walang trabaho, nagpe-pray ng trabaho. Pag nagkatrabaho na, gusto walang pasok. Okay? Hindi ba? Our best times are our vacation. And we don't, just imagine if you are not enjoying your work. Okay? If you are not enjoying work, kung ano po ang inyong nararanasan daily, kaya mamaya I will give this application para ma-enjoy nyo ang buhay nyo kahit na marami po ang hirap. Ang best times, what is our best times? Yung best times po ng isang tao, yung malakas siya. Siguro yung 20s siya hanggang 40s. 20s hanggang 40s. Sabihin natin, that's the best time. Doon ka nagbibuild ng karir mo. Kung negosyante ka, doon mo binibuild ang negosyo mo. Kung ikaw ay whatever you do, yung best times mo, 20 to 40, that's the best times. Pero yung best times mo, your stress. Mas marami kang stress. Mas marami kang sacrifice. Isn't that true? Kaya ang best time natin, bakasyon eh. Okay? And it's true. Sabi ni Moses, 70 years. Or malakas pa kami, 80. Pero yung best times namin, marami ang hirap kaysa sarap. That is the fact of life. Kanya po, sabi nga sa English, yet their pride is only trouble and tragedy. Now, my point is this. Then I will go to the last point. To have a right perspective in life, we have to face these two facts. And it will be an advantage for all of us. Una, na ang Diyos lamang ang nananatili magpakailanman. Pangalawa, ang tao po ay mamamatay. Okay? At pag yun, tinatanggap natin yan, we will go to the third fact na sinabi ni Moses. What is the third fact? Ito po yung third fact. The fact 3 is we need God's favor to make our short, transient life eternally significant. Pansin nyo, si Moses po, dahil kinilala niya itong dalawang katotohanan ito, pagkatapos po niyang kilalanin ito, nag-pray siya sa Diyos para itong maiksi at panandali ang buhay na ito ay maging significant eternally. Okay? Kanya ang message natin, ang application natin, kung kinikilala mo ang Diyos lamang ang mananatili sa buhay na ito at tayo panandalian lamang dito, we have to ask God's favor so that we will make this short, transient life eternally significant. And I believe yun po ang gusto ng Diyos. Na itong maiksing buhay natin ito ay magkaroon ng eternal impact. Okay? Na ito ay magkaroon ng eternal significance. Na hindi masasayang ang buhay na ito na maiksi lang at madaling lilipas. Na hindi masasayang para lamang sa sarili nating kapakanan. Yan po ang prayer ni Moses. Okay? Kaya po nung maintindihan ni Moses to, tinanggap niya yung facts na ito. He made requests to God based on these facts. Now, what were his requests? Ano po ang mga ni-request ni Moses dito na dapat din po na i-request natin? Number 1, that God teach us to measure our days. Ang unang request natin ay ito dapat. Na hingin natin sa Diyos, na turuan tayo ng Diyos, na bilangin natin ang ating mga araw dito sa lupa. Na makita natin gaano kaiksi, gaano kabilis ang buhay dito sa lupa. Yan ang unang panalangin natin. Kaya bakit natin ipagpiprayan? Na tulungan tayo ng Diyos na makita natin na maiksi lang ang buhay, na mabilis lang ang buhay. Kaya bakit natin pagpiprayan? Kasi po, sa tao po kasi, ganito ang nangyayari sa tao. Ang tao po, hindi niya nakikita ito. Hindi niya nakikita. Hindi niya nakikita na ang major factor po sa mga nangyayaring kasamaan, kamatayan, kasiraan sa mundo, ito po ay hatol ng Diyos dahil sa kasalanan. Ito ay kapahayagan ng puot ng Diyos sa kasalanan. Okay? Karaniwan po kasi sa tao, binibigyan niya ng ibang dahilan yung mga nangyayaring crisis sa buhay niya. Okay? Basta hindi maraming problema, iba ang binibigay na dahilan ng tao sa kanyang mga nagiging problema. Kaya kailangang makita ng tao na ang major
cause ng kanyang mga problems are sin. And God has judged man because of sin. Kaya sa nahihirapan ng tao, yung mga frustrations sa buhay, ito po ay hatulan ng Diyos sa kasalanan. Kaya ang tao, dapat niyang makita yan. Kasi hindi niya kinikilala na ang mga tragedies sa buhay niya are caused by sin. And that sin, evil, frustrations in life are judgment of God because of sin. Hindi niya kinokonek si Diyos ang mga nangyayari sa buhay niya. Kaya kailangan ng tao mag-pray niya, Lord, pakita mo sa akin. Kasi may connection yung nangyayaring frustration, tragedy sa buhay ng tao. May connection po yan. Doon sa galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya dito sa Amplified, ito yung kinuha kong version dito eh. Sabi niya, who understands the power of your anger? Who connects this brevity of life among us with your judgment of sin? Okay? And your wrath, who connects it with the reverent fear that is due you? Kaya isa pong ipag-pray natin lagi sa buhay natin na ituro sa atin ng Diyos kung gaano kaiksi ang buhay. Nang sa ganoon, i-connect natin yung mga tragedies sa buhay na ito doon sa judgment ng Diyos. Okay? And then, pag po kinukonect natin yan, we will become wise. Magiging matalino tayo sa buhay. Okay? Magiging wise po tayo sa buhay. Now, dahil po sa dapat makonect ito, anong prayer ni Moses? Kasi nga, doon sa verse na yan, sabi niya, hindi nila makonect, hindi namin makonect yung nangyayari sa amin na ito'y judgment mo sa sin. Na kaya maiksi ang buhay, ito'y judgment mo sa sin. Okay? Now, dahil po ganon ang reality, ano ang prayer ni Moses? Verse 12. So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Doon lang tayo tumatalino, kapatid. Pag binuksan ng Diyos yung ating mga isip na maiksi lang ang buhay, doon lang tayo nagiging matalino sa harapan ng Diyos. Okay. Of course, sa tao, hindi katalinuhan yan, kahangalan yan. Naalala ko yung sinabi ng aking tiyahin. Sabi ko, ako tita, pinagpe-pray ko. At 70 years, naglilingkod pa ako sa Diyos. Sabi ng tita ko sa akin, turak. Ano may sabihin ng turak? Kapampangan po yun. Sa Tagalog, hangal. Bakit ka magpe-pray hanggang 70 ka lang? Hindi po 70, malakas pa ako. Yun ang pinagpe-pray ko. Kahangalan sa tao yun na binibilang mo ang iyong taon eh. Kasi yung tao nga ayaw niyang isipin ng kamatayan. Pero ang isang tao raw pong matalino, he knows how to number his days. Nang sa ganon, ang tao nagiging matalino siya sa kanyang pamumuhay. So, ito po lagi ang dapat nating ipanalangin habang tayo nabubuhay. Lord, teach me to number my days so that I will have a heart of wisdom. Kasi habang nakikita natin na maiksi lang ang buhay, nagiging matalino po tayo sa harapan ng Diyos. That's the first request. Ano pang request? Pangalawang request, na maaga pa lang dapat na sana'y makilala na natin ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang pangalawang request. Na maaga pa lang sa buhay ng isang tao, pag-pray natin yung ating mga anak, ating mga apo, maaga pa lang sa buhay nila, ay makilala nila ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. That's the second request. Verse 13, ito po ang sabi, turn, O Lord, from your fierce anger. How long will it be? Be compassionate toward your servant. Revoke your sentence. Oh, satisfy us with your loving kindness in the morning, now before we grow older, that we may rejoice and be glad all our days. Anong request ni Moses? Eternal life. Hinihingi po ni Moses sa Diyos, eternal life instead of death as judgment. At yun po, alam natin yun, yung eternal life, yan ang ipinapangako sa atin ng Diyos through Jesus Christ. Na dito, maaga pa lang, ipag-pray natin, maaga pa lang habang malakas pa tayo, o yung mga anak natin, habang bata pa sila, maaga pa lang, makilala na nila ang pagliligtas ng Diyos kay Kristo.
Yung po kasi kaya nakuha ko yan, yung po sinabi niyang, turn, O Lord, from your first anger. Hindi ba ang anger ng Diyos is manifested by sin, judgment to sin? So paano ito turn ng Diyos, yung judgment niya sa sin? It is by giving us eternal life. And that eternal life, yan po, tinanggap na natin yan through Jesus Christ. Ngayon, ang prayer naman natin, doon po sa mga anak natin, maaga pa lang ipag-pray na natin, makilala nila ang Diyos through Jesus Christ. Bakit? Kasi, pag maaga pa lang nakilala na natin ang Diyos, mamumuhay na tayo sa pananampalataya. Hindi na tayo mamumuhay sa takot. Mamumuhay na tayo sa pananampalataya, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mamumuhay na tayo ng may kapayapaan sa harapan ng Diyos. Dahil binigyan na tayo ng kapatawaran, eternal life through Jesus Christ. Kung maaga pong mangyayari sa isang tao yan, much better. Hindi na siya mamumuhay sa takot, sa hatol ng Diyos. Kaya po mas maganda, mas maaga. Yung pong morning, sabi dyan oh, satisfy us with your loving kindness in the morning. Anong morning? Kapanganakan. Bago ka tumanda, you pray na bago ka tumanda, makilala mo na ang pagliligtas ng Diyos. Okay? Yung loving kindness dyan, that the steadfast love of the Lord. Yan po ay God's unfailing love shown to us through Jesus Christ. Kaya mas maagang makilala ang tagapagligtas, mas maganda. Dahil maaga po tayong mamumuhay ng may pananampalataya. Kaya po yung mga ibang natutukso na bata ko pa lang, kaya hindi muna ako magsiserious sa faith. That is a temptation from the devil. You are blessed kasi kayo pong mga maagang nakakilala sa Panginoon, you are blessed. Kasi maaga pa lang nakilala ninyo ang Panginoon. Do not be tempted na kayo ay alisin nyo ang faith nyo yan. Kasi yan po ang blessing ng Panginoon sa atin. Okay? At yun po ay, isa pang prayer request po dito, ay yung sinabi niyo sa verse 16, let your work, the signs of your power be revealed to your servants, and your glorious majesty to their children. Ano ang prayer dyan? Ang panalangin po ay mahayag ang gawa ng Diyos. Ano ang gawa ng Diyos? Yung pagliligtas ng Diyos. Yung ginagawa ng Diyos, ginagawang pagliligtas ng Diyos. Kailangan po pinagpipray natin, makita natin yung mga ginagawa ng Diyos sa mundo. Makita natin yan. Kasi po, kung titingnan nyo, ang mundo natin yung maraming options. Marami ang distractions. Kanya po, pag po hinahayaan natin ng mundo to distract us, hindi natin makikita, ma-appreciate ang mga ginagawa ng Diyos. Alam ho ba ninyo, habang nakikita natin ang mga dakilang ginagawa ng Diyos sa buhay nating ito, mas nagkakaroon tayo ng kasiguruhan sa buhay. Pag nakikita mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay nito, hindi po yung binibless ka lang niya o kung whatever, kundi yung ginagawa niya generally sa mundo natin. Okay? Mas nagkakaroon ka ng kasiguruhan habang nakikita mo. Kaya yan ang prayer natin. Maging sa mga anak natin. Yan po ang prayer. Sabi diyan, your glorious majesty to their children. Yan ang pinagpipray natin. Na hindi po naaalis sa atin ang ginagawa ng Diyos. Kailangan nagiging aware tayo sa ginagawa ng Diyos sa sanlibutan. And the more we see God's work, dito po sa mundo natin, nagkakaroon tayo ng assurance. Hindi tayo namumuhay sa takot, hindi tayo namumuhay sa pangamba. Now, ano pang request? And this is the last request. Dito ang gusto kong puntusin sa inyo. Ang last request ito, maging significant at meaningful ang ating maiksing buhay dito sa lupa. That is the greatest request na nakita ko po dito. Maiksi ang buhay, mabilis lumipas ito, kaya anong prayer natin sa Diyos? Na maging significant ito. Maging meaningful ito and will have eternal impact. Ito po ang sabi sa verse 17. And let the gracious favor of the Lord our God be on us, confirm for us the work of our hands. Yes, confirm the work of our hands. Yung po salitang confirm the work of our hands, ang prayer request po dyan is this. Make my life last for eternity.
Make my short, transient life eternally significant. Yan ang prayer request niya. Okay? Yan po ang request niya. Magkaroon ito ng impact for eternity. Alam mo ba ninyo, yung mga good works natin na inspired by our love for God and motivated by our faith in Jesus Christ have eternal impact. Yun lang. Mga ginagawa nating inspired by our love for God at saka po yung ating motivated by our faith in Jesus Christ, yun lamang po ang merong impact for eternity. Okay? Yun lang ang gagamitin ng Diyos. Pero yung pong mga ginagawa natin na pansarili lamang natin, na panlupa lamang, yan po hanggang lupa lang yan. Pero pag meron kang ginawa, meron kang pinlano at ginawa mo, at ito ay ginagawa mo at pinlano mo dahil na-inspire ka na ipakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos. At ito ay ginagawa mo dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus Christ. Yan po ay maglalast for eternity ang impact niyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. There are times in my study, nakikinig po ako sa mga preachers na patay na. Yes, patay na sila. Pero dahil yung ginawa nilang pinangangaral ng salita ng Diyos, meron pang impact sa akin. Kayo po, meron kayong mga ginawa, nag-invite kayo, nag-pray kayo, nagturo kayo ng salita ng Diyos, may impact yan for eternity. Ginawa nyo yan because you love God and because you have faith in Jesus Christ. Alam ho ba ninyo, yaan ay merong katuturan for eternity. Yung mga taong pinag-pray nyo, yung mga taong dinala nyo sa church, yung mga taong sinyere nyo ng gospel, or yung mga taong ginastosan nyo ng pera para ilapit nyo sa Panginoon, alam ho ninyo, that will last for eternity. Yun ang pinagpipray ni Moses. Confirm the works of our hands, that it will have an impact for eternity. Kasi alam niya, maiksi ang buhay. Madaling lumipas ito. Kaya ang prayer na, huwag masayang ang aming mga ginagawa dito sa maiksing buhay. So, I will ask you, what are your plans for this year? What do you intend to do for this year? Be careful, mga kapatid. Be careful na huwag ka lang mabubuhay for this world only. Kasi itong maiksing buhay ito, pero pag ito, ginawa lang natin, pinamuhay lang natin para sa mga pansariling ambisyon natin, mga earthly plans lang natin, okay? It will not last for eternity. Tingnan po ninyo yung mga ginawang projects ng government dito sa bansa natin. Anong mga projects yan? Pag yan, walang kinalaman yan, hindi yan ginawa dahil sa pag-ibig nila sa Diyos at para i-advance yung kingdom nila, wala lang yun. Pero pag yan, ginawa mo yan dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, sa iyong pananampalataya kay Jesus Christ, that will last for eternity. Kasi yung bunga ng yung gagawing yon, yung maring yung mga tao maliligtas sila because of what you did. Maaring yung mga tao mamimit mo in the afterlife and they will thank you and they are saved because of what you did. That will last. Okay? That is actually the message. Kaya po ako minsan, gaano mo kapalpak minsan ang message ko, I record it for future generation. They will listen to me. And maybe when I'm gone here, kaya makikinig sila sa message ko na sa Facebook, na sa YouTube, I will still have an impact in their life. Yan po ang i-aim natin sa buhay. Because life is so short and transient, be careful what you do. Iingat po tayo sa mga ginagawa natin sa ating buhay in this short and transient life. Romans 2:6-8, ito po ang sabi, sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos, at buhay na walang hanggan, buhay na walang kamatayan. Sa iba naman, na walang iniisip kundi ang sarili,
at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Now, pansinin po ninyo. Dalawang klase po ng tao ang pinapakita sa verse na yan. Yung una, yung taong hangad niya ay yung paggawa ng mabuti. Ang hangad niya, yung papuri sa Diyos. Yung hangad niya is eternal life. Ang bibigay daw po sa kanya is eternal life. Okay? Pero yung isa dyan, isang tao dito, wala siyang iniisip kundi yung kanyang sarili. Okay? At hindi siya ayaw niyang sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan, ibubuhos daw po sa kanya ang matinding galit ng Diyos. Yung isa, walang eternal impact. Yung isa, may eternal impact. Kanya po mga kapatid, if you are a believer in Jesus Christ, kung kayo po ay sumasampalataya na sa Panginoon Kristo, tayong mga sumasampalataya kay Kristo, entitled na tayo for a fruitful life. Why? Because we are connected to Jesus Christ. Tayo ay nakakonect na kay Jesus Christ by our faith in Him. And because of Jesus Christ, meron tayong eternal life. At dahil meron tayong eternal life, yung pong mga mabubuting kaisipan, yung mga mabubuting balak, ay dumadaloy na po sa atin ngayon. Meron na tayong mga desire to serve God. Meron na tayong desire na bigyan natin papuri ang Diyos. Meron na tayong mga desire na gumawa ng mabuti kahit na sa tingin natin meron konting sacrifice. And let us thank God for that. Okay? Kaya salamat sa Diyos. Dito po sa maiksing buhay natin ito, nakilala natin si Jesus. At dahil nakilala natin si Jesus, pwede na po magkaroon ng impact yung buhay natin for eternity. Kaya po, consider this, my brothers. This coming year, 3 reality facts. Ang Diyos lamang ang nabubuhay magpakailanman. Pero ang comfort natin, siya'y dwelling place. Pangalawa, man is destined to die. Sandali lang po tayo dito. Ngayon, siguro ikaw ay alas 10 ng umaga. Okay. Okay. Maiksi lang. Pero kaya kailangan natin. And then yung pangatlo, we need to seek God's favor para po magkaroon tayo ng eternal impact itong maiksing buhay na ito. If you hindi mo pa kilala si Jesus Christ, hindi ka pa sumasampalataya kay Jesus Christ, I want to advise to you, go to Jesus Christ. Believe on Jesus Christ. Connect on Jesus Christ, who is eternal life. And then live your life by faith in Him. Bibigyan ka ng Diyos ng mga new desires, new vision, new plans. Nang sa ganun, yung mga gagawin mo ay makapagbibigay na ng significance sa iyo that will last for eternity. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all stand. Let us pray po na this coming year, bigyan pa tayo ng Diyos ng mga plans. Mga plans motivated by our love for God and inspired by our faith in Christ. Kung meron po kayong mga plano next year, hindi kasama ang Diyos o personal lang, I advise you, i-renew natin yung mga plans na yun. Humingi tayo sa Diyos ng mga plano na inspired by our love for Him at saka our faith in Jesus Christ. Yun ang ipag-pray natin. At pag po gagawin natin yan sa tulong ng Diyos, ang Diyos po ay sasama sa atin. Gaano man po kahirap ang dadaanan natin, we will see God's work in our life. And the more we will be assured in our life. Yung iba po sa inyo, marahil, hindi nyo kinukonek na yung mga masasamang nangyayari sa buhay nito ay bungayan ng kasalanan. I want to remind to you, frustrations in life are God's judgment for sin. Kahit na Christian ka, pag namumuhay ka in violation of the Word of God, hindi ka exempted dyan. God will frustrate your life. Kanya, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso sa harapan ng Diyos.
may connection ang frustration in life. Doon po sa judgment ng Diyos sa sin. Kaya lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad, change your mind, and allow the blood of Jesus to cleanse you from sin. Aming Amang Diyos, salamat po sa iyo dahil ang salita niyo makatotohanan. Hindi kami binobola. At pwede kaming maging matalino sa buhay na ito. Salamat at matatalino kaming mga tao dahil sa iyong mga salita. Na hindi kami natatangay ng mga atmosphere sa aming paligid na walang pagkilala sa iyo. O Diyos, nawa yung katotohanang ikaw lamang ang mabubuhay magpakailanman ay patuloy naming kilalanin. Na kayo ang Diyos magpasawalang hanggan. At kami ay pansamantala lamang dito sa buhay na ito. Kaya, tulungan mo kaming patuloy naming bilangin ang aming mga araw dito sa lupa. Nang sa ganon, maging matalino po kami sa aming pamumuhay. Kami nagpapasalamat dahil nakilala ka na namin at kinilala mo na kami sa buhay na ito. Pinakilala ninyo sa amin ang aming tagapagligtas si Jesus, na aming Panginoon. Na ngayon, dahil sa aming kaugnayan sa Kanya, sa pamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, ay meron na po kaming bagong buhay, meron na po kaming mga bagong pangarap, mga bagong hangarin that will last for eternity. Dahil yun lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Kaming mga anak kay Kristo, salamat po na meron na po kaming mga ganyang kalagayan sa aming mga puso. Panalangin ko po, O Diyos, sa darating na taong ito, magpunla pa po kayo ng mga mabubuting plano. Magpunla pa po kayo ng mga mabuting pangarap, mga mabuting hangarin sa aming mga isip, sa aming mga puso, na sa tulong po ng iyong kapangyarihan at lakas ay aabutin po namin. Dahil alam namin ito ay magkakaroon ng eternal impact. At ito po ay gagamitin ninyo sa iyong gawain dito sa lupa. Panalangin ko pong buksan ninyo ang aming mga isip at puso, aming mga spirito, sa iyong mga ginagawa sa kasalukuyang panahong ito. Makita namin na ang lahat ng nangyayari ay nasa iyong pangangalaga at nasa iyong pag-iingat. Bigyan niyo po kami ng puso, matang nakakakita ng mga gawa ng Diyos sa aming panahon. Purihin po ang pangalan ninyo, aming Ama. Purihin po ang pangalan niyo. Sa pangalan po ni Jesus na iyong anak,